Naghihintay ngayon ng kampo ni dating Senator Bong Revilla, mga kapwa-akusado nito at prosekusyon sa ilalabas na resolusyon ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng bail petition para sa kasong malversation. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Umaasa ang kampo ni dating Senador Bong Revilla na kakatigan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanilang bail petition. Una nang sinabi ng korte na maaaring lumabas ang resolusyon sa bail petition ngayong araw, May 6. Ito kaugnay ng kasong malversation dahil sa umanay ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Pero base sa pakikipag-usap sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division ni na Attorney Reody Anthony Balisi, legal counsel ni Revilla, wala pang abiso kaugnay nito. We don't know kung aabot today or tomorrow, so we'll just have to wait. Sabi namin, we hope for the best. We just pray and we'll just wait. So we cannot comment further on that. Samantala, muli namang humarap si Sally Santos, may-ari ng Sims Construction Trading at isa sa mga state witness sa issue ng flood control projects. Bilang witness para sa kasong graft naman, kaugnay pa rin ng umanay ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Dito ay muling ang iginiit na si Bryce Hernandez ang kanyang katransaksyon at sa kanya siya nagde-deliver ng pera. Well, we'll take it as it is, no? As far as we're concerned, we have been very consistent dun sa position namin na wala naman talagang link si Senator Bong. And si Ms. Santos, as she had testified during the bail hearing as it is today, consistent naman yung naging testimony as regards our client. Una na nagsagawa ng site inspection ng 3rd Division ng Sandigan Bayan sa sinasabing flood control project sa Pandi, Bulacan, pero walang nakitang tapos o nagawang proyekto dito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.